Pinagalitan si Agent Pascual ni Chief Dante sa kanyang pangingialam sa kaso ng mga Buenavides. At matapang naman nagtanong si Agent Pascual kay Dante bakit niya hinarang yung media tungkol doon sa nahanap na ebidensya laban kay Vito, yung kalansay na nakita sa property ng mga Buenavides. Nagtanong si Castro kay Pascual bakit naman niya iisiping ebidensya yon. Ang sagot ni Agent Pascual, kasi kalansay yun ang anak ni Astor Fields, at umalis na kaagad si Agent Pascual bago pa siya pagalitan ulit ni Dante. Ngunit tumawag naman sa kanya si Mang Berting para ipaalam na tatakas na sina Vito at Heather. Habang sina Heather at Vito, dumating na sila sa airport at sobrang excited pa ito si Heather sa kanilang bakasyon. Naghihinayang pa si Vito na hindi nila kasama si Iris. Ngunit mga ilang sandali dumating ng mga pulis at ibinigay na kaagad ni Pascual kay Vito ang warrant of arrest. Nagkatutukan pa nga ng baril sa pagitan ng mga pulis at mga bodyguard ni Vito. Inutusan naman ni Pascual ang mga pulis na ibaba ang kanilang mga baril at sinabi na nga niya kay Vito na may warrant of arrest sila dahil sa pagpatay nila kay Marigold. Natatakot ng gusto si Heather kaya tumakbo ito dahil ayaw niyang makulong. Pero naksidente naman si Heather dahil nabunggo siya ng sasakyan habang tumatakbo ito. Noong nakita ni Vito ang sitwasyon ng kanyang anak, naduguan ito sa ulo at nakahandusay pa ito sa daan na wala ng malay, naalala niyang sitwasyon ni Marigold noon. Agad naman tumawag ng ambulansya si Pascual para isugod sa ospital si Heather. Samantala, dumating na si Iris sa Art Museum na kasama pa niya ang kanyang mga tauhan. Pumisto naman si Jasmine sa lugar kung saan madali siyang makita ni Iris. Sa pagpasok ni Iris sa loob, nakita na niya kaagad si Jasmine at nilapitan niya ito. Sinabihan ni Iris si Jasmine ang lakas din ng loob niya at inihanda na niya ang kanyang baril. Ang sabi ni Jasmine na siya din kasi may baril siya pero hindi siya natatakot sa kanya. Ang sabi ni Iris na dapat matakot siya. Nagtanong si Jasmine kay Iris, di ba dapat siya ang matakot? Alam na ng buong mundo na kriminal ang kanyang ama. At yung kapatid niya, pumatay din pala. Pamilya nga sila, parehong pareho. Ang sagot ni Iris, hindi siya kagaya nila. Hindi pa naman siya nakakapatay. Ngayon pa lang, nagtanong ulit si Jasmine kay Iris na sabihin sa kanya anong makukuha niya kapag pinatay siya. Ang sagot ni Iris, makakaganti na siya. Ang sabi ni Jasmine, hindi ba dapat siya ang gumanti sa kanya? Ang sabi ni Iris, na ang kapal ng kanyang mukha, mga agaw siya ng asawa. Dito na nga sinabi ni Jasmine kay Iris na hindi niya asawa si Tyrone. Hindi totoo ang mga dokumento ng kanilang kasal ni Tyrone. Ngunit hindi naman naniniwala si Iris sa sinabi ni Jasmine at sinabihan lamang niya si Jasmine na ibento lang ito ng isang kabit at isa siyang kabit. Nagtanong si Jasmine kay Iris na mahal pa rin niya si Tyrone at nagagalit ito sa kanya kasi siyang pinili ni Tyrone. Ang sagot ni Iris na wala na siyang pakialam kay Tyrone at magsama silang dalawa sa impyerno. Sinimulan na nga ni Jasmine ang kanyang pang-iinis kay Iris. Sinabihan niya ito at ngayon nandito sila kasama ang kanilang anak. Sumasabog ang kanyang loob kasi nabigyan niya ng anak si Tyrone. At ipinakita na niya kay Iris ang kanilang family picture. Sabay sabi na litrato ito na isang masayang pamilya. Siya, nasaan ang kanyang pamilya? Wala diba? Pero huwag siyang mag-alala. Magsama-sama naman sila sa loob ng kulungan. Ang galit na sabi ni Iris na hindi mangyayari iyon. Hindi niya alam kung sinong kinakalaban niya. Ang sabi ni Jasmine, oo nga, big time pala siya. Pero masaya ba siya? Ang sabi ni Iris, oo, masaya siya at mas magiging masaya siya kapag mawala na siya ng tuluyan. Ang sabi ni Jasmine, parang hindi. Nakikita ba niya kanyang hitsura ngayon? Gigil na gigil, galit na galit. Alam niya kung bakit? Kasi sa kabila ng kapangyarihan ng pera niya, nasa kanya ang buhay at kaligayahan na gusto niya. May anak sila ni Tyrone at totoong mahal siya ng lalaking kinababaliwan niya. Nang dahil sa mga sinasabi ni Jasmine, sumabog tuloy sa galit si Iris at pinagbabaril niya si Jasmine sa harap ng maraming tao. Nagkagulo na nga ang lahat sa ginawa ni Iris at kahit anong paliwanag niya na hindi niya ito sinasadya, ngunit hindi na naniniwala ang mga tao rito. Dumating na nga ang mga gwardya at kasama nila si Sandro. Pinusasan kaagad ni Sandro si Iris at dinala na si Iris ng mga pulis dahil sa kanyang pagbaril kay Jasmine. Noong wala na si Iris, ginising na nga ni Sandro si Jasmine. Hindi pala natamaan si Jasmine dahil nakasuot pala ito ng bulletproof. Sobrang masaya sina Sandro at Jasmine dahil nagtagumpay sila sa kanilang plano. Habang si Vito, pinusasan na din siya dahil sa kanyang pagpatay kay Marigold. Malulusutan pa kaya ng mga Buenavides ang batas? Yan ang ating abangan sa Lavender Fields.
Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.